Good day! Kamusta na po? Good day everyone sa inyo. So, welcome sa isang panibagong video sa araw na ito. This is the month of August, mga ka-YouTubers, so mga ka-meditates. So, gusto ko lang kayong kamustahin sa araw na ito. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan about uranology. So, what's in store for us in this blessed month of August 2024? What does the Lord stands in these current events? Because sabi ni Lord, pinagtsatsagaan niya lang pero masyado na po tayong outdated. So, bakit outdated? Di ba sabi everything is perfect sa pananaw ng Diyos? Oh, pero compare mo naman yung advancements pagdating sa third heaven compared to the first heaven. It's way off. The Lord wants to do more things, but humans, on the other hand, has other things in mind. So, let's pray. Father God, nagpapasalamat ako sa araw na ibinigay po sa amin, Lord. Be our speaker. Be our guide. In everything that we do, Panginoon, we magnify you, we glorify your name, and we become a testimony to a lot of people. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus nating Diyos. Amen. Today, what is heaven for us? Sabi ni Lord, na-discuss ko na yung aking plead sa mga mamamatay na, sa mga less than 5 years pa lang sa Christian faith, and yung mga batikan na sa pananampalataya, and yung mga bago pa lang sa paglilingkod, at yung mga matatagal na sa paglilingkod sa akin. The Lord has done a message for each of one. Babalikan niya ulit ito probably mga December before the year 2024 ends. So, pag-usapan naman natin ngayon. Ano ba ang langit para sa atin? Para sa mga Kristiyanong nabubuhay pa ngayon. So, these are some things that people in heaven wants to say. Pakinggan natin. So, sabi ni Lord, sabi nung yung ibang nasa langit, sana maintindihan nung mga nasa lupa pa na kailangan nila ang Diyos. Bakit sinabi ng yung iba nasa langit na ganito? Kasi all of the emotional guide, all of the emotional realms of the human is already known by the Lord. Ang mga tao, mga psychologists, they are still figuring it out how things work, but the Lord, on the other hand, has mastered it way before. Sabi ni Lord, life is not about being accomplished, no? Sabi nung iba, sabi ni Lord sa akin, ang buhay, hindi yan sa kung ano na yung nagawa mo. It is all about how does the Lord make its way towards your life. Ano ba ang nagiging parte naman ng Lord sa buhay mo? That is one of the most crucial message that you could probably hear. So, sabi sa akin ng Lord, marami kasi tao parang gusto nila achiever sila. It is because it is for them to satisfy their pride. Mataas ang pride ng mga achievers. Sabi sa nga ni Lord. Eto pa, sabi nung iba na sa langit, sana ang tao matutong umasa sa Diyos. Ito yung sabi ng mga ibang tigalangit, no? Sa akin, message ng mga tigalangit sa akin. Sana merong panahon ang tao na umasa sa Diyos. So, sabi ni Lord, wala daw kasi talaga.
Walang naniniwala sa Diyos. Kahit Kristiyano, di nga naniniwala sa Diyos. Si pastor nga, di naniniwala sa Diyos. Sa paggalaw, sa paggaling, sa pagpapagaling ng alam, wala nang tiwala ang tao sa Diyos. Sa pagpapalagana pa ba ng salita niya, wala pa rin pa balang tiwala ang mga pastor sa Diyos. So, ayun na nga. So, it's the sad truth that the Lord has to bear for us. But, well, in reality, hindi naman to bear, pero the Lord has to be patient. Kahit nga sabi nila sa akin, natatawa na lang ako sa kamangmangan ng tao kasi feeling nila they control the world, pero i-misalign ko lang yung mga tectonic plates sa bandang Challenger Deep, sa may bandang Pacific Ocean. The Southeast Asian countries will be over, sabi nila. So, magka-tsunami lang, if you remember the tsunami in Indonesia. So, pwedeng i-misplace niya ng malaki. Yari na lahat. Especially Philippines is in no man's land. So, walang katabing bansa ang Pilipinas. So, pag na-tsunami Pilipinas na malaki, tapos tayo. Walang malapit na bansa na pwede nating puntaan. Especially the NMI, the Northern Mariana Islands, it's a much smaller country. So, pagka naano sila, it's already over. So, kaya nga sabi nila, ang tao ang tataas ng ego. Pero in reality, wala naman dapat itaas kasi everything is just, being guided by the Lord. Kung if you don't want, and then you will realize it's too late when you die. Even Satan bows down in the Lord. And yet, humans doesn't learn how to bow down to the Lord because the Lord has been so kind. Yung pag-asa, yung mag-independent ka na nga lang sa Lord, ang hirap na. Yung mag-worship ka pa ba sa Lord through your deeds is much harder thing to do. So, kaya nga sabi na ng tigalangit, yung mga tigalangit, kahit wag na lang yung matuto sila mag-worship, halos wala eh. Halos walang nagsasabi ng ganun kasi they all know that humans will not even bother thinking of the Lord when nothing bad is happening. Everyone in heaven knows that. Sabi ni Lord sa akin. Kaya nga, parang si Lord, pagka kunwari, yung tao, hindi na sunod yung plano. Lord, ano ba itong ginawa mo sa buhay ko? Akala ko ba ikaw ang may kontrol ng lahat? Oo nga, control ko nga yung Control ko nga yung second heaven eh. Control ko nga yung buong solar system eh. Ako pa mag-a-adjust sa'yo. Kakaya naman sa akin, no? Total naman, ikaw naman gumawa ng supply mo eh. Magpaplano, hindi sasanggunin sa Diyos. Pagkuha na nga lang ng college degree mo hindi pa guided ng Diyos. Kung ano lang yung magustuhan, yun lang yung kukunin. Tapos, pag graduate, madedepress kasi kung hindi underemployed, unemployed kasi yung pala, hindi na pala siya fit sa market or masyado na kayong maraming tao doon. So, those are some of the things. Or, yung course na kukunin mo, obsolete na pala. Magiging obsolete for the next 5 to 10 years. So, sabi nila sa akin, pagkuha mo na nga lang ng college degree, hindi mo pa itatanong sa akin. How much more kung sabihin ko sa'yo na kaya kong palaguin ang business mo someday kahit wala ka pang business. Kahit wala ka pang business, kaya kong palaguin business mo. Yun na nga. So, ito na nga yung sabi ni Lord. So, yung mga tigalangit, sabi, sana ang tao matutong umasa sa Diyos. Kasi hindi po talaga aasa sa Diyos. Susunod, ano pa mga sinasabi ng mga tigalangit, no? Yung mga taong naghahanap ng pagmamahal sa wala. Sabi ni Lord,
Kailan ba nila matututunan na ang Diyos lang ang pwedeng magmahal sa kanila? This is what they say. Kailan ba nila matututunan na ang Diyos lang ang pwedeng magmahal sa kanila? You can believe it? That's what the Lord said. Yun ang sabi ng Diyos. Kailan ba matututunan ng tao na ang Diyos lang ang pwedeng magmahal sa kanila? Humans have their limitations. Do you see? This is what people from heaven wants to say from the people here. Because all of these people knows that the Lord is the only one that is love. Humans can love, but God is love. Magkaiba yun eh. The Lord is the only one. Tapos, sabi ni Lord sa akin, nako, pag nag-break up, pag legally separated daw, sabi ni Lord, bakit gano'n? Parang wala naman yata nagmamahal sa akin. Yung may mga mental problem dyan, yung mga, I will have a different video for you, yung mga tinablan na ng anxiety, tinablan na ng mga depression, tinablan na ng mga borderline syndrome. I have a different message for you. The people of heaven and the Lord has a different message for you. So this is going to be our tackles for Urinology for the months of August. So, saka ko na explain sa inyo, sabi nila. Pero wala pa siya sabi sa akin. Ano ba ang gustong sabihin ni na Elijah, ni na Enoch sa atin ngayon? What are the angels wants to say na wala naman nangingialam, pero sige, pag-uusapan natin. So, yung mga angels na naglilista ng mga kasalanan, marami rin. Marami silang insight. Ang trabaho lang naman kasi ng mga angels na yan, aside from the seraphim, is to list down yung mga mali or tama na ginawa ng tao. Pero, if you are curious what they want to say, that's for next video. Ito nga ilan sa mga feedback ng mga angels na yun. No. Naku. Eto na naman tayo. Paulit-ulit na lang tayo sa mga mali na yan. Hindi kasi lumapit sa Diyos. Yung mali, paulit-ulit naman nagkakamali. Pero feeling kasi nila, kaya nila mag-isa. Yun, isa na yun. Yun, ang daming, sabi nila, sabi ng mga angels na yan, dami-daming plano ng tao, pero paulit-ulit naman nagkakamali. Hindi nila ma-realize na all things work together for good for those who trust in the Lord. Yung problema, ang daming all things they think they work together but they don't think the Lord. Iniisip nila lahat naman ng mga bagay kaya naman mag-work kahit wala ang Diyos. So, marami. Like I said, I don't know kung kailan magpapahintulutan ni Lord na mag-reveal sina Enoch, sina Elijah, pati yung mga angels nga. So, pagpapatuloy natin ito sa susunod. Thank you for listening to this video. God bless.